Hello guys! Kumusta kayo? So today, I will tour you around Venice. So pagkarating nga namin from Verona, dumiretso agad kami sa isang restaurant dito sa Venice. At ang name niya is La Griglia Restaurant. At umorder kami ng chicken appetizer, seafood pasta, and of course, white wine. Right after that, dumiretso na kami sa aming hostel. So dahil nga budget traveling kami, kaya hindi na kami nag-book sa hotel at mas pinili na lang namin ng hostel. Hostel means may iba kayong kasama sa loob ng room. 6 na tao kami sa loob na yan at may tigi-isa kaming bunk. Ito nga pala yung mga kalimitang accommodation dito sa Europe, lalo na kung budget traveler ka kagaya namin. Kinabukasan, nag-ready na nga kami at dumiretso na kami sa tren papuntang sentro ng Venice. Ang aming hostel kasi ay nasa Venice Mestre at kailangan pa namin ng 10 minutes train ride papuntang sentro nito. Kaya nga, ayan, habang on the way kami, grabe yung excitement na nararamdaman ko. Kasi ito ang isa sa aking dream destination and finally, ilang minuto na lang at matutupad na ito. Pero bago ko kayo i-tour, here's a little trivia about Venice. Do you know that it was built on 5th century nang napilitang umalis ang mga Venetian sa mainland because of the conquerors and invaders? Kaya dito nila naisipang magtayo ng mga buildings sa lagoon ng Venice. And it's very famous for having the beautiful canals, atmospheric streets, gondolas rides, and carnival celebrations. It has over 118 islands with the buildings on it, and it is known for being the city of canals. So, ayun nga, pagtungtong ko dito sa Venice, grabe talaga yung emotion ko. Naiiyak-iyak ako sa sobrang ganda niya. Feels like seeing a movie and it's different. It's different world. It's different city and I cannot compare it to any city in the world. And I swear, hindi ako nag-overrated. Kasi talagang top-rated yung kagandahan nito. Tapos, hindi talaga ako makapaniwala na nandito na ako finally. As in. And while we're looking for a good restaurant, nakakita ako ng €1 ref magnet. And I'm really so happy about it. Kasi sobrang bihira na nito sa ngayon. And then we finally found our restaurant. The name is Rio Novo. And I recommend you this place kapag napunta kayo dito sa Venice kasi they have really good pasta, steak, and of course, beautiful view. Habang kami kumakain, nagla-live din kami. Kaya makikita niyo po sa page na to ang mga video ng live namin. After that, agad-agad kaming nag-gelato para sa aming dessert at naglakad-lakad para maghanap ng gondola ride na pwede naming sakyan. Because we are so lucky today, while we were walking, nakarinig kami ng 3 girls na naghahanap ng another 2 girls para makihati sa gondola ride. Kasi €80 siya kapag 2 tao lang, but pwede mong hatiin sa 5 ang €80. So, naging €16 na lang per person ang babayaran namin. Diba? Sobrang nakatipid kami, kaya naman, sobrang saya namin. Namin nalaman na hindi na pala pwedeng magpalit-palit ng pwesto dito sa gondola kasi tataob. Kaya malungkot ang aking pinsan kasi hindi siya nakaupo sa tabi ko. Kaya ganyan nila yung mga videos namin. Hindi really care about me. Basta lang siya po, hindi niya ako inintay. Okay, kasama sa vlog yan. After ilang minuto, masaya na din siya kasi maganda yung lighting sa kanyang part. O, diba? Pak, ganun. O, sino ka dyan? For the go. Compare naman sa akin ng pagkadilim-dilim, pero ayos na din kasi nasa background ko naman si Koya. By the way, sa nagbabalak po na maka-experience ng gondola ride, ito po ay €80 per ride and 30 minutes duration lang po. Pero, worth it naman po siya. Ika nga nila, this experience is definitely one for the books. After that, bumaba na kami at naglakad-lakad kami papuntang Grand Canal. And you can see here na napakaganda ng view dito. Kaya syempre, hindi kami nagpahuli sa pag-take ng pictures and videos and for memories ng mga maaarte. Grand Canal is one of the famous canal here in Venice kasi ito yung pinaka-main transportation nila if you wanna go to other tourist attraction like St. Mark's Square, Silica, and Rialto Bridge. Kaya yan, sumakay na agad kami sa water bus. Water bus nga pala ang tawag nila sa transportation dito and para lang siyang bus din mismo na tumitigil sa kada istasyon na madadaanan nito. At habang nakasakay nga kami dito, talaga makikita mo na sobrang ganda ng mga tanawin and ng buildings at
each buildings is different at complemented siya sa kulay ng tubig. It's really so magical, like how they even built it in that lagoon. Kaya pagkarating namin sa St. Mark's Square, bumungad na agad sa amin ang mga souvenir shop at napakaraming tao. This place is famous for being the drawing room of Europe and also the largest piazza in Venice. And this cathedral naman is St. Mark's Basilica. And this is how it looks inside. Diba? Napakaganda at sobrang intricate ng design niya. And here in this video, you can see how big is the plaza. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ay bumalik na kami sa stasyon na aming pinanggalingan para makabalik sa main station, which is Santa Lucia Station. And habang nakasakay ulit kami sa water bus, ay ito ang nakita naming view. Napakaganda, pink sky, at sobrang romantic ng sunset scenery dito. Kaya guys, once na makarating kayo dito sa Italia, don't ever skip in your itinerary ang Venice. Dahil hindi nyo ito pagsisisihan. Sabi nga sa isang quote, somewhere between living and dreaming, there's Venice. That would be all. Thank you so much for watching. God bless!